Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Ako po! Totoo kaya na magrarally ulit ang INC? Sabi ng mga ilang netizen or sabi ng mga ilang na sana magrally ulit ang INC para may magtapok-tapok na daw ang lahat ng tao dahil sa BICAM report na inilabas si Pangulong Duterte. Ito na daw ang dapat din natin itong bigang pansin. Kasi kahit INC members ka man or hindi ka INC members, lahat apektado. Kasi pera ito ng taong bayan. Nagbabayad lahat ng tax. Panawagan ng mga ilang netizen na sana mag-rally ulit ang INC. Pero sabi ng isang netizen, mag-rally man or hindi mag-rally ang INC, kung merong rally na tungkol sa BICAM or tungkol na i-impeach daw si BBM, sasali na yung ibang taong walang pakialam noon. Kasi iba na daw ang nangyayari ngayon. Ay eto pa, kabibig ha. Gulat na gulat ang mga netizen. Kasi akala ng mga netizen, walang ebidensyang inilabas ang Senado. Nabuking ang Senado, mga kabibig. At alam nyo ba, ang videong ito ay na-delete na pala. Pinadelete, dinidelete. Basta ewan kabibig ha. Trending ngayon itong video kung saan naglabas ang Senado ng ebidensya na blanco ang BICAM report. Nako, sino kaya ang naglabas? Sino ang mananagot? At si Congressman Ungab, pupunta na sa Supreme Court. Kakasuhan na niya ang dapat kasuhan hinggil sa BICAM report. No, kasama kaya si Grace po, si Martin Romualdez, at si Saldico, at si Chis Escudero, at iba pang mga pumirma. Naku po mga kabibig, marayatang malaking gulo ito mga kabibig kung hindi ito mapipigilan. At si Bongbong Marcos at Malacanang, hindi managot sa BICAM report. Naghugas kamay na sila. Hugas kamay. Takot sila kay Digong mga kabibig. So eto kabibig ha, maipapakita akong video sa inyo na kung saan ito daw ang sumampal. Ito ang sumampal at confirming na totoong may BICAM report na blanco. Na galing daw ito sa Senado. Ito kabibig, i-share ko kabibig ha. Give me a moment kabibig. Kasi parang itong video na ito ay na-delete na daw. Ito na. June, sa taya natin, mga nasa 200, mahigit kumulang 200 yung pahina ng mga ito. At sinasabi nga ni Senador Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit 2,000 yung mga items na nakapaloob dito. Hello. Yung pahina naman na ipinirisinta na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na mga BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay 13 doon yung nakita natin sa na-post nga rin sa social media page ni Congressman Ungab. At tiningnan natin din yung mismong 13 pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon. Hala, nakita ng reporter na ito. Kasi nasa Senate of the Philippines. So, may kopya ang Senado na may blanco. Di ba kabibig? So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun sa nakita natin, dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mula sa Senado. So ang Senado ang naglaglag sa sarili nila na Grace po. Nilaglag ka sa Senado. Mga items o walang mga sulat. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanco. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento nang galing naman sa Senado. Agoy! Nang galing sa Senado, si Asher Cadapan Jr. Naku po. Ito yung totoong broadcaster, reporter, talagang nagpunta sa Senado, tiningnan kung mali ba o hindi, at napansin nila, tama. Tama yung mga BICAM report na blanco. Tama si Congressman Ungab. Paano yan sasagutin?
Chis Escudero, nagsalita ka na, di ba? Risa Hontiveros, sabi mo, napansin kong walang walang blanco. JV Ejercito, naku, nagsalita ka man ng kawayo. Tapos ito, may malaking ebidensya talaga to, mga kabibig. Kita ng dalawang mata ng reporter, pati cameraman. Sila ang solid na ebidensya at videong ito, nakapagkita na meron talaga. Tapos, deny to death pa yung ibang senador? Naku po. Yung sinasabi, Asher, ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Joel Villanueva kanina na hindi nila nakita. Tinanong mo ba kung kailan yun? Hindi ba nila, nung lumabas itong balita na ito, hindi ba nila ni-review? Kung kasi may kopya naman dyan sa Senado, di ba? Tama. Kailan nila kailan nila nakita iyon? June, hindi nila kinumpirma yung detalye na yan. Bagaman nauna na rin sinasabi ng mga senador na pagdating nila doon sa pagpipirma ng BICAM report ay naibigay na lang sa kanila yung kopya. At nung araw din na yon ay pumirma sila. Kaya bagaman sinasabi nga nila, sinasabi ni Senador Sherwin Gatchalian na ito ay kanila namang na-review ng kanilang mga team at Kung na-review, ba't may blanco? Anong klaseng pagre-review ng mga team ni Sherwin Gatchalian? Baka natulog nung mag-review. Yun din si Senador Villanueva at yun nga kanilang sinasabi nga na ni-review nila ito at wala nga silang nakita na mga ganoong blankong items, Jude. Sa Asher, may pirma ba yan yung nakuha mo ng mga senador? Yes, yun. Yung mga nakuha nating BICAM report ay pirmado. Confirm. Pirmado. Pirmado ha? Pirmado yung BICAM report. May mga pirma yan ng mga senador, yung mga particular yan ng mga BICAM members mula sa... Yun mga kabibig. Ang videong ito ay na-delete na kabibig. Bakit kaya dinelete? Diba, hindi dapat i-delete ang video na ito kasi ito ang nagpapatunay na tama talaga at hindi gawa-gawa ni Pangulong Duterte yung yung nakuha niyang BICAM report. Eto kabibig ha. Ano nga ba ang susunod na gagawin ni Congressman Ungab? Ito na kabibig. Maghanda-handa na kayo yung pumirma sa BICAM. Naku, maghanda-handa kayo. Baka ito na ang katapusan yung pagiging politika ninyo. Ito na. ICC. Alamin kung sino ang may sabi nito sa balitang ihahatid ni MJ Monde. Hindi pala ito mga kabibig. Pasensya na. Nasa ba? Hanapin ko ha. Hanapin ko yung tawag dito, yung sabi ni Congressman Ungab na pupunta na siya sa Kongreso at sa Supreme Court. Yan na. Yan na ang nakakatakot kabibig kung pupunta na sa Kongreso si Congressman Ungab. Ito na ang katapusan nilang lahat. Ito na ha. Yung INC letter na yun, chika-chika natin. Ito na kabibig. Ito na talaga ang ating pinakahihintay na video para sa katapusan ng mga politikong bastos. Aabangan ng taong bayan sa issue ng na-discovering blank line items sa BICAM report ng 2025 National Budget. Ang issue ay unang ibinunyag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So MJ Mondihar sa report! Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakakita si Davao City Representative Isidro Ungab ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang tinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa BICAM report ng 2025 National Budget na anyay labag sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na anyay bilyones ang halaga. Actually, all in all, there are 13 pages, total of 28 blank items, which will amount to billions of pesos. Ang tanong kung bakit ito napirmahan... Ani Congressman Ungab, dapat walang blanco at kumpleto ang line item sa BICAM report dahil ito ay pipirmahan ng Presidente. Pagdating sa lamesa ng Pangulo, iginit ng two-time Appropriations Committee Chairman na hindi na maaaring puna ng mga blankong line items dahil hindi ito prerogative ng Pangulo. Sa ilalim ng presidential veto, maaari lamang magbawas at hindi maaaring magdagdag ng pondo ang punong ehekutibo. Kaya ni Ungab, defective ang 2025 BICAM report. Bakit napirmahan na maraming blanco at bakit naratifikahan na maraming blanco? Tama. So,
Nagtanga-tanga Yung kami sinasabi sila. nila na GAA kompleto, yes, kompleto ang GAA. Ang tanong, saan nyo gibase yung GAA? Kasi Tama. kung may blanco ka sa Bicam. BICAM report, paano nagiging may figures na doon sa GAA? Nauna nang tinawag ni Pangulong Marcos Jr. si dating Presidente Rodrigo Duterte na sinungaling na siya nagsiwalat sa issue ng 2025 BICAM report. Pero ani Ungab, iba ang GAA o ang General Appropriations Act o yung batas na naglalaban sa national budget ngayong Ibang taon talaga. at iba rin ang BICAM Iwan. report na hindi naman batas. Sa ani Ungab, dudulog siya sa Korte Suprema para questionin ang issue kasama ang iba pang mga grupo. Gate niya, hindi na tama ang ginagawa sa BICAM at palala ito ng palala kada taon. The safest way na ginawa namin noon is yung resulta o yung GAB na naipasa doon sa House, yung figures mo per department, ilagay mo, then sa House version, then kunin mo rin yung Senate version, side by side, gagawa ka ng matrix, then i-compare mo ngayon kung anong diferensya o anong variance. So diyan na kayo mag-start ng inyong reconciliation. So ang nangyari kasi ngayon, totally third chamber yung one eh. Wala akong nakitang matrix na pinakita nila. Nako. So third chamber, inulit talaga yung buong budget pagdating doon sa bicameral conference. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Yun na kabibig. Baka next week, pupunta na sa Korte Suprema itong si Congressman Ungab. Hindi lang pala si Congressman Ungab ang pupunta. Baka itong si Shelo Magdo din pupunta mga kabibig, sasamahan si Congressman Ungab. Kasi parang nagkausap na si Shelo Magno at si Congressman Ungab, mga kabibig, tungkol dito. Knowing Shelo Magno is also fighting for this. Kasi may maraming mga tinapyasan ng budget, lalo na ang PhilHealth. So ito kabibig, manood tayo sa kanang conversation. Mahirap hanapin yung BICAM report. Wala sa DBM website, wala sa Senate website, wala din sa House website. So saan yun nakuha kong seed itong sa emails. Email. Kasi Tulad ni Raul nadala Manuel sa sa mga email din. congressman. nadala sa mga email kasi yung mga agenda at saka yung important documents every day nagpapadala ang secretariat noon. Oh. So more than 300 members of Congress at saka 24 members of the Senate pinadalhan kami ng individual emails. Kaya ngayon pa lang, yung mga nagsasabi na draft lang yung na-receive ko, sorry, na-receive ko yan, ipakita ko yung email na na-receive ko. At saka pirmado yan, hindi yan draft report. So binalikan ko. Kino-confirm ko na po na original yung natanggap ni Kong Sid na document at legit na Shelo. BICAM report dahil may isang senador na nagpadala din sa akin ng kopya ng bicameral report. At maaari nating ipakita. Ipakita natin ngayon kasi Tingnan nyo. That's 222 to 25 pages. 222 page. Kumpirmado, legit at original ang BICAM report na hawak ni Congressman Ungab. At hindi lang kay Professor Shelo Magno, pati yung reporter. Nakakita talaga. Doon sa Senado pa doon pa talaga sa Senado. Yes. Yeah. Yes na. Actually, noong araw, binabasa talaga namin yan eh. In fact, during our time, maganda yung pag-explain ni Shelo, no? Na yung House at saka Senate may ibang version usually. So iba yung figures na papasa ng House, ibang ng figures na papasa ng Senado. Kaya kailangan mo ng actually, mangangailangan ka ng tinatawag na bicameral conference committee to harmonize or to reconcile the differences. Yan. Ayan. Pakita natin na Kong Sid. So ito Ayan po yun. yung itong Bicameral conference committee report. Ayan may So nakasummarize po dyan yung mga changes na nangyari sa bicameral committee at pinirmahan po ito ng, tama ba ko yung Sid? Ito yung mga miyembro ng bicameral committee. Meron So yun kabibig, ipinakita nila mga kabibig kung ano ang kalokohang ginagawa nila. Tapos yung iba pa-deny pa. Pa-press-con pa sila pero pa-deny nakakasawa at nakakabudol na ang mga ginagawa nila. Sana sabi ng isang netizen, sana mag-rally ang INC. Huli lang talaga itong dumating itong BICAM report. Ano kaya ang reaction ng mga taga-INC tungkol dito? Hindi natin alam kung ano ang plano nila. Pero sabi-sabi doon, may gusto mag-rally na i-impeach si Bongbong Marcos. Sasama ka ba? Pag may rally for impeachment ni Bongbong Marcos, sila nga, nag-rally din sila para ma-impeach si VP Sara.
Diba? Patas-patas na ang laban. Ganun ang mga netizen. So, yun lang po ang kabibig ang ating Netis Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone! See you next time.